Meron pong matapang na pahayag ang co-founder ng Flare Networks na si Ginoong Hugo Fillion. Ayon sa kanya, dadalhin daw po nila sa XRP sa bagong antas or sa bagong mataas na presyo. Sa kanyang mismong salita, XRP is the asset, FLR is the token. Ang ibig pong sabihin nito ay si XRP ang pangunahing yaman habang si FLR ang magsisilbing makina na magbibigay po ng mas maraming gamit sa ecosystem. Kaya ang tanong, ano nga ba ang plano ng Flare at paano po nito mababago ang kinabukasan ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano po gagawin ng Flare na mas kapaki-pakinabang si XRP? Ang puso ng plano ng Flare ay nakatuon po sa facets at saka Farlight suite of products. Dito sa XRP po ay pwedeng i-represent bilang FXRP sa loob po ng Flare. Kapag naipasok na ito sa Firelight's vaults, ang mga holders ay makakagawa ng stake derivatives tulad po ng STXRP. Ang ibig pong sabihin nito ay sa XRP na dati ay ginagamit lamang sa payments ay pwede na pong mag-generate ng yield at makagamit sa DeFi applications. Kaya sa market impact, kapag naging productive po sa XRP at kumikita na siya ng yield, mas marami ang ma-attract na investors at maaari pong tumaas ang demand sa parehong XRP at saka FLR. Ngayon ay ano po ba ang papel ng Farlight sa ecosystem? Ayan. Ayon po kay Ginoong Fillion, ayan, ang Farlight ay parang missing link. Ito ang magbibigay daan para maging productive asset itong sa XRP. Sa madaling salita, kung dati ay limitado lamang sa XRP sa mga transactions, sa Farlight ay pwede na siyang magamit para kumita sa DeFi habang ligtas pa ring naka-custody ang tunay na XRP. Sa market impact, kung magtagumpay po ang Farlight, mas dadami po ang liquidity sa market at posibleng tumaas ang halaga ng XRP dahil gagamitin na ito hindi lang ng mga traders kundi pati ng mga institutions. Ngayon ay paano po papasok ang institutional partnerships? Nito pong nakalipas na June 2025, in-announce ng Flare ang partnership nito sa Vivo Power. Sa deal na ito, $100 million na halaga ng XRP ang gagamitin para sa institutional grade yield solutions. Ibig sabihin, hindi lang retail users ang target kundi malalaking kumpanya at saka funds. Ang mga produktong gagawin dito ay compliant, auditable at saka scalable. Kaya sa market impact, kung nagpatuloy ang ganitong klase ng partnerships, pwede pong tumaas ang reputasyon ng XRP bilang isang treasury asset. Kapag nakapasok po ito sa corporate at institutional use, mas magiging matatag ang demand at presyo sa long term. Ano naman po ang target ng Flare para kay XRP? Ayan, ayon po sa plano, layunin po ng Flare na makapasok ng hanggang 5 billion XRP sa kanilang ecosystem bago po matapos ang mid-2026 or kalagitnaan po ng taong 2026. Next year po yan. Ito po ay malaking bahagi ng circulating supply ng XRP. Kung makamit nila ang goal na ito, magiging malinaw na malaki ang tiwala ng parehong institutions at retail investors sa technology ng Flare. Sa market impact, ang ganito pong kalaking onboarding ay magpapalakas ng kumpiyansa kay XRP. Posibleng makakita po tayo ng malalaking galaw pataas sa presyo kung maisasakatuparan ito. Ano naman po ang mga hamon na kailangang lampasan? Siyempre, hindi po ito madali. Kailangan po ng Flare na maglatag ng trusted custody solutions, regulatory clarity at matibay na support mula sa mga exchanges para sa wrap assets tulad ng FXRP. Mahalaga rin ang security audits para matiyak na ligtas ang vaults at saka oracles. Kung hindi po ito matutugunan,
posibleng maging hadlang ito sa mabilis na adoption ng kanilang sistema. Kaya sa market impact, ang anumang pagkukulang sa seguridad o regulasyon ay maaring magdulot po ng panic at magpababa ng kumpiyansa sa parehong XRP at saka FLR. Yan. Bilang panghuli, para po sa akin ay napakalinaw na malaki ang plano ng Flare para kay XRP. Kung magtagumpay po sila, sa XRP ay hindi lang magiging transactional coin, kundi magiging productive asset na pwede nang kumita ng yield. Ang partnership po sa Vivo Power at ang target na 5 billion XRP ay nagpapakita ng seryosong ambisyon. Ngunit malaking hamon ang regulatory at security requirements na kailangang malampasan. Kung makayanan ito ng Flare, maaring tunay ngang dalhin nila sa XRP sa bagong mataas na presyo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.